Paano mabubuhay ang isang pamilya na ang kapatid at hipag ay nakabaon sa ilalim ng guho ng isang gusaling dapat ay ligtas dahil may permit naman daw? Paano nangyari na ang isang siyam na palapag na gusali na itinatayo pa lamang ay biglang bumagsak sa gitna ng gabi habang natutulog ang mga construction workers sa loob? Paano nararamdaman ng mga rescuer na naririnig nila ang mga boses ng mga nakabaon ngunit hindi sila agad makapasok dahil sa sobrang kahinaan ng istruktura? At paano posible na ang isang gusaling may permit, may kontraktor, may site engineer ay gumuho ng ganoon kabilis at ganoon kalupit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, isang lugar na kilala sa makulay na buhay at aktibong kalakalan, may isang gusaling tahimik na itinatayo sa loob ng maraming taon. Siyam na palapag, isang hotel na malapit nang matapos. Sa paligid nito, normal ang buhay ng mga kapitbahay. Normal ang ingay ng konstruksyon sa araw. Normal ang katahimikan sa gabi. Ngunit noong madaling araw ng linggo pasado, 2:00 ang katahimikang iyon ay biglang nasira. Hindi ng lindol, hindi ng bagyo, hindi ng anumang natural na kalamidad, kundi ng isang malakas na ugong ang tunog ng isang siyam na palapag na gusali na bumabagsak sa sarili nitong pundasyon. Ang mga construction workers na natutulog sa loob ng kanilang barracks ay nagising sa isang mundo na hindi na katulad ng natulog nila. Ang mga kapitbahay ay tumakbo palabas ng kanilang mga tahanan at ang isang tendera ng barbecue na si Cristeta na nasa labas nang mangyari ang lahat ay nagulantang sa lakas ng pagyani. Kala niya ay lindol, ngunit hindi lindol. Ito ay ang simula ng isa sa pinakamalaking trahedya ng konstruksyon sa kasaysayan ng Pampanga. Ang Airbnb Condo Hotel sa Satiodoro Street, Balibago, Angeles City ay hindi isang bagong proyekto. Nagsimula itong itayo noong taong 2020. 5 taon na ang lumipas. Sa loob ng 5 taon na iyon, pandemya, lockdown, pagbabago ng ekonomiya, huminto ang konstruksyon ng ilang taon. Ngunit bago ang trahedya, mukhang malapit na itong matapos. Nasa finishing phase na sila. Ilang palapag na ang ginagamit. Ang ika-4 na palapag may pool area na. Sa papel, may permit ang gusali. Ayon kay Mayor Carmelo John Lazatin II, may permit ito mula pa noong 2023. Ngunit narito ang problema. Ang permit ay para sa 9 na palapag. 9 lang. Ngunit nang suriin ng Bureau of Fire Protection ang istruktura, may natuklasan sila. Ang roof deck, ginagamit ito bilang swimming pool at recreation area. At para sa BFP, iyon ay hindi na roof deck. Iyon ay isang karagdagang palapag. Ibig sabihin 10 palapag ang gusali. Hindi 9, isang palapag na pagkakaiba. Ngunit ang pagkakaibang iyon maaaring susi sa lahat. Bakit gumuho ang gusali? Posibleng narito ang sagot. At iyon ang isa sa mga pangunahing tinitingnan ng mga investigador ngayon. Isipin mo ang sitwasyon ng mga construction workers sa gabi ng insidente. Mga lalaking nagtatrabaho ng husto sa araw. Pagod, gutom, natutulog sa kanilang barracks sa loob ng gusaling kanilang itinatayo. Walang ideya na ang gusaling kanilang pinagtatrabahuhan, ang gusaling dapat ay nagbibigay sa kanila ng kabuhayan, ay magiging kanilang bitag. At sa loob ng ilang segundo, bumagsak ang lahat. Ngunit narito ang tanong na dapat nating itanong. Bakit? Bakit gumuho ang isang gusaling may permit, may kontraktor, may site engineer, may 5 taon ng konstruksyon? Ayon sa mga unang ulat, walang lindol na naganap sa Angeles City sa gabi ng insidente. Ayon kay Mayor Lazatin, malakas ang ulan at hangin bago ang pagguho. May mga buwal na puno sa ibang bahagi ng lungsod. Ngunit hindi pa rin masabi ng mga otoridad kung ang ulan at hangin ay may direktang kinalaman sa pagbagsak ng gusali. Dahil ang katotohanan ay ito. Ang isang maayos na itinayong gusali, isang gusaling may tamang structural integrity, tamang bakal, tamang semento, tamang pundasyon, ay hindi dapat gumuho dahil sa ulan at hangin lamang, hindi dapat.
Kaya ang tanong ay hindi lang kung bakit gumuho ang gusali. Ang tanong ay, may nagkamali ba sa pagtatayo nito? May nagkamali ba sa mga materyales na ginamit? May nagkamali ba sa disenyo? O may nagkamali ba sa proseso ng pag-aproba ng permit? Iyon ang mga tanong na ngayon ay sinisiyasat ng DPWH, ng BFP at ng mga lokal na otoridad. At habang nagaganap ang investigasyon, sa ilalim ng guho, may mga boses pa ring naririnig, mga boses ng mga taong buhay pa, mga boses ng mga taong naghihintay ng tulong. Pasado 2:00 ng madaling araw, bumagsak ang gusali, agad tumugon ang Bureau of Fire Protection, agad dumating ang mga rescuer. Ngunit nang makita nila ang eksena, tumigil sila sandali. Pancake collapse. Iyon ang terminong ginamit ng BFP para ilarawan ang nangyari. Ang bawat palapag ay bumagsak sa ibabaw ng isa pa. Parang mga pancake na nagsalansan. Walang malaking espasyo, walang malaking void area. Puro bakal at semento na nagsalansan sa isa't isa. Yun ang pinakamasama sa lahat ng uri ng building collapse. Dahil sa pancake collapse, napakaliit ng espasyo kung saan maaaring mabuhay ang mga nabaon. Napakaliit ng pagkakataon, ngunit may mga boses pa ring naririnig. 2 construction workers, narinig ng mga rescuer ang kanilang mga tinig. Nabigyan sila ng tubig sa pamamagitan ng manipis na tubo. Nakakausap sila, buhay pa sila, ngunit hindi sila basta-basta mailabas dahil ang istruktura ay masyadong hindi stable. Puro scaffolding, puro bakal, puro debris na anumang oras ay maaaring muling gumalaw. Ang pagpasok ng mabibigat na kagamitan ay mapanganib. Ang pagpasok ng mga rescuer ay mapanganib. Ngunit hindi sila sumuko. Ginamit nila ang borescope, isang maliit na kamera na kayang pumasok sa mga makipot na butas. Ginamit nila ang life detector, isang makina na kayang maramdaman ang heartbeat ng mga nabaon. Ginamit nila ang mahabang microphone para marinig ang mga boses mula sa ilalim. Isa-isang sinuri ang bawat bahagi ng guho. Habang sa labas, naghihintay ang mga pamilya. Isang pamilya, ang kapatid at hipag ng isang nakabaon, ay nakatayo sa labas ng gusali. Naghihintay, nagdarasal, umaasa. Sana po yung bilisan po nila yung proseso, iyon ang tanging sinabi nila. Ngunit ang oras ay patuloy na lumilipas. At ang mga boses mula sa ilalim ay unti-unting nagiging mas mahina. Kasabay ng lahat ng ito, may isa pang buhay na nakabitin sa hangin. Isang Malaysian national, 65 taong gulang, nakatira sa katabing hotel na nadamay sa pagguho. Naipit ang kanyang paa sa debris ng katabing gusali. Ngunit nakakausap siya sa telepono. Buhay pa siya. At ang mga rescuer ay ginagawa ang lahat para makarating sa kanya. Sa loob ng ilang oras pagkatapos ng pagguho, unti-unting lumabas ang mga numero. 4 ang nakaligtas agad mula sa pagguho. 10 individual ang nasugatan at dinala sa Rafael Lazatin Memorial Hospital. Higit 20 tao ang pinangangambahang nabaon, karamihan ay construction workers na natutulog sa loob ng gusali nang mangyari ang lahat. Ngunit ang eksaktong bilang ay hindi pa malinaw. Dahil ayon kay Mayor Lazatin, ang listahan ng mga nabaon ay base lamang sa ibinigay ng mga nakaligtas. At marami sa mga construction workers ay maaaring umuwi na sa kanilang mga pamilya bago pa mangyari ang insidente dahil linggo at pahinga. Kaya ang tunay na bilang ng mga nabaon ay hindi pa alam ng sino man. Iyon ang isa sa pinakamalaking hamon ng operasyon. Hindi lang ang pagliligtas kundi ang pag-alam kung ilan pa ang kailangang iligtas. Habang nagpapatuloy ang search and rescue operations, dumating ang mga opisyal ng gobyerno. Si DPWH Secretary Vince Dizon ay personal na pumunta sa lugar. Si MMDA General Manager Nicholas Torre ay naroroon din at ang kanilang mensahe ay malinaw. Una ang kaligtasan ng mga rescuer, pangalawa ang pagliligtas sa mga nabaon, pangatlo at pagkatapos ng lahat ng iyon, ang investigasyon, ang pagtukoy sa sanhi, ang paghahanap ng responsable, ang pagtitiyak na hindi na mauulit ang trahedyang ito. Ngunit para sa mga pamilyang naghihintay sa labas ang investigasyon
ay maaaring maghintay. Ang kanilang mga mahal sa buhay ay hindi maaaring maghintay. Ang trahedya sa Angeles City ay hindi lang isang kwento ng isang gusaling gumuho. Ito ay isang kwento ng sistema. Ang mga permit na ibinibigay ng hindi sapat ang inspeksyon, ng mga gusaling itinatayo ng hindi sapat ang oversight, ng mga construction workers na nagtatrabaho sa mga kondisyong hindi nila kontrolado at nagbabayad ng pinakamataas na presyo kapag may nagkamali. Para sa mga Pilipino, lalo na sa mga nagtatrabaho sa konstruksyon, sa mga nakatira malapit sa mga itinatayong gusali, sa mga pamilyang umaasa sa kaligtasan ng mga istruktura sa paligid nila, ang trahedyang ito ay isang malinaw na paalala. Ang isang permit ay hindi garantiya ng kaligtasan. Ang isang kontraktor ay hindi garantiya ng kalidad. Ang isang site engineer ay hindi garantiya ng tamang pagtatayo. Ang tunay na garantiya ng kaligtasan ay ang tamang pagpapatupad ng mga batas, ang tamang inspeksyon, ang tamang pananagutan ng mga may-ari, kontraktor at gobyerno. At kapag nabigo ang sistema, ang mga unang tinatamaan ay hindi ang mga may-ari, hindi ang mga kontraktor, hindi ang mga opisyal ng gobyerno. Ang mga unang tinatamaan ay ang mga ordinaryong tao, ang mga construction workers na natutulog sa loob ng gusali, ang mga kapitbahay na hindi alam na may panganib sa tabi ng kanilang tahanan, ang mga pamilyang naghihintay sa labas, umaasa at nagdarasal. Para sa mga nabaon sa ilalim ng guho ng Airbnb Condo Hotel, ang aming panalangin ay kasama kayo. Para sa mga rescuer na walang tigil na nagtatrabaho sa gitna ng panganib, salamat sa inyong tapang at dedikasyon. At para sa mga may responsibilidad sa pagtatayo ng gusaling ito, ang katotohanan ay laging lumalabas. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngunit lumalabas. At ang bawat buhay na nawala, ang bawat pamilyang nasira, ay may kapalit na hindi mababayaran ng anumang pera o anumang dahilan. Huwag hayaang ang susunod na trahedya ay mangyari bago tayo kumilos. Dahil ang bawat gusali na itinatayo ngayon ay may mga taong nagtitiwala na ito ay ligtas. At ang tiwala na iyon ay hindi dapat siraing basta-basta. I-share mo naman ang opinion mo sa comments below at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.